Huwag tayong matakot maging mapagbigay dahil walang mapagbigay ang naghihirap, kundi lalo pang pinagpapala ng Diyos. Ang taong hindi marunong magbigay ay salat sa maraming bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang tumingin si Jesus sa paligid, nakita niya ang mayayaman na naglalagay ng mga handog sa templo. Nakita rin niya ang isang dukhang byuda na naghulog ng 2 salaping tanso. Sinabi niya, ang inihandog ng dukhang byudang iyon ay higit pa sa inihandog nilang lahat. Ang inilagay nila ay bahagi lamang ng kanilang kasaganaan, ngunit ang kanyang ibinigay ay ang buo niyang kabuhayan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay everything. Mga kapatid, naranasan mo na ba na magbigay ka ng lubos, ubos, buhos, at taos? Yung nasasaktan ka sa pagbibigay dahil ang ibinibigay mo ay hindi lamang yung extra o yung sobra, o kaya naman ay ang ibinibigay mo yung mga bagay na hindi mo na kailangan, kundi nasasaktan ka at nahihirapan dahil ang ibinibigay mo na ay sarili mo, bahagi na ng pagkatao mo, mahalaga na sa'yo. Kapag natutunan na natin ang ganitong pagbibigay, yung may kirot at may sakit pero nagbibigay ka pa rin, ibig sabihin, alam mo na ang tunay na diwa ng pagbibigay. Narinig po natin sa ating gospel ngayong araw na ito ang kwento na kung saan ang isang babaeng balo ay nagbigay sa templo ng ilang kusing na kung saan para sa Panginoong Jesus ay siyang nagbigay ng pinakamalaki at pinakamahalaga sa lahat. Dahil yung mga naunang nagbigay na mayayaman ay nagbigay lamang ng kanilang extra ng labis sa kanila. Kaya walang kirot, walang sakit sa kalooban, kundi itong byuda na ito ay nagbigay ng kanyang buong kabuhayan. Ano ba yung itinuturo dito sa ating gospel, mga kapatid? Ang itinuturo dito ay yung generosity. At sa pamamagitan ng halimbawang ito, ipinapakita kung paano at gaano nagbibigay ang Diyos. If you are generous, God will be generous to you. And God cannot be outdone in generosity. Marami sa atin ang takot maging generous sa paniniwala at sa pag-iisip na baka lalangan o baka mapagsamantalahan o baka abusuhin. Pero kung ating titingnan, mga kapatid, kung gaano ba naging generous ang Diyos sa atin, He cannot be outdone in generosity. Dahil ang ibinigay ng Diyos ay hindi lamang kung ano yung meron siya. Ang ibinigay ng Diyos sa atin ay ang kanyang buong sarili. Kaya napakahalaga na tayo ay matuto rin, sapagkat kung ang generosity ay katangian ng Diyos, tayo rin na sumusunod sa ating Panginoong Jesus, na siyang kaganapan ng kagandahang loob ng Diyos, tayo rin ay dapat matutong maging generous, magkaroon ng magandang kalooban. Huwag tayong matakot na maging bukas palad kasi walang naghihirap. At kapag tayo ay nagbigay, hindi naman tayo maghihirap dahil sa ating generosity. Sa halip, higit pa tayong pinagpapala ng Diyos. Kaya nga kapag magbibigay tayo, lubusin na natin. Tulad ng babaeng ito, ito'y nagpapakita ng kanyang malalim na pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos, na kahit kung ano yung meron siya, ibibigay pa niya. Ganito kasi ang Diyos. Ganito siya sa atin. At kung itong babaeng ito, kayang gawin, kayang ibigay kahit kabuhayan niya sa Diyos,
how much more ang Diyos? Kaya niyang ibigay ang lahat sa atin. At kapag napasa atin ng Diyos, we have everything. Wala na tayong hahanapin pa. Kung kaya nating ibigay ang lahat sa Diyos, at kaya rin nating tanggapin ang lahat ng galing sa Diyos, then we have everything because God is everything. Bakit nagawa ng babaeng ito na ibigay ang kanyang natitirang kabuhayan sa templo? Dahil sa kanyang malalim na paniniwala na ang Diyos para sa kanya ay ang lahat. Mga kapatid, marami ang mga kwento sa Ebanghelyo na nagbigay ng lahat-lahat. Yung mga alagad ni Jesus na kanyang tinawag, sabi doon, they left everything and followed Him. Ang ating mahal na inang si Maria, kanya ring iniwanan ang lahat para tumugon at tumupad sa kalooban ng Diyos. Kung kaya nila, kaya ba natin? Kaya ba nating ituring ang Diyos na siyang lahat-lahat sa atin? Kasi kapag naituring na natin ang Diyos na siyang lahat-lahat sa atin, then we can leave everything behind para sa Diyos. Sana, mga kapatid, higit sa lahat na pangarapin natin sa buhay, ay hindi magkaroon ng maraming kayamanan, kundi higit sa lahat, bago ang lahat, ay pangarapin natin ang Diyos na siyang lahat-lahat sa ating buhay. Na kung wala siya, everything will be meaningless. Everything will be lost. Pero kapag nasa atin ang Diyos, yan ang ating yaman. Yan ang ating lahat. And God will be our everything. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ama naming Diyos, tulungan mo kami na makita ka at tanggapin ka bilang siyang lahat-lahat sa amin. Na ikaw ang aming tanging yaman at naway magawa naming talikdan ang lahat para makamtan ka lamang. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mag-like, follow at subscribe sa Word of the Day para sa inyong pang-araw-araw na inspirasyon. Inaanyayahan ko po kayong i-like ang aking Facebook page at mag-subscribe sa aking YouTube channel na Word of the Day. Samahan ninyo ako sa araw-araw na pagninilay ng Ebanghelyo upang mapalalim ang ating pananampalataya at magkaroon ng gabay sa bawat hakbang ng ating buhay, araw-araw. Kaya po, huwag kalimutang mag-follow at mag-subscribe upang manatiling updated sa ating pang-araw-araw na pagninilay. Maraming salamat po at naway patuloy tayong pagpalain ng Diyos.